Hello guys! Welcome back to another vlog and excuse the manas face at the magulong kama. Kakagising ko lang literal as in naghilamos lang ako. Ayan. Pero I wanted to start this vlog right away kasi medyo marami akong kailangan gawin ngayon. And today is my rest day. It's officially 2 weeks before the start of school ng mga bata. So I thought we'll do a reset vlog. In 2 weeks time, babalik na sila in school. Kayla will be in first grade and then Aiden will start his middle school sa bagong school niya. So junior high na yung papasukan niya. Magkaiba na sila ng school. And for middle school, they need a uniform. Ayun, I'm not sure kung middle school lang, specifically dito sa US, yung merong uniform. Pero ayun, si Aiden required na siyang mag-uniform. Si Kayla sa elementary school, hindi pa rin. So, naka-civilian pa rin sila. So, today, I will make a list of all the things that I need to do. Tapos, tomorrow, hopefully, we can go back to school shopping na kasi wala pa ako nagagawa kahit anong back to school shopping. Hinintay ko kasi yung list from Aiden's middle school, yung list ng kailangan nila. Ayun. So, nung last week pa lang nila pinadala yun. So, tomorrow pa lang yung tomorrow pa lang yung rest day ng husband ko. So, yun yung day na lahat kami kompleto. So, bukas na lang kami mag-back to school shopping. Pero for now, let's do a reset of our house first. Ano nangyari sa loob mo? Wala, tignan mo sa salamin. Ano yan? Kaya nagtutusok ko doon sa ulo ko. Tinatusok ko yung aros dito sa ulo ko kasi nag-board ako. Hug me! Ayun, lawn mowing day pala today. Tapos naglo-laundry ako, so maingay na umaga sa lahat. Hopefully, mas naririnig niyo ako with my AirPods on. Hindi pa kasi ako nakakabili ng mic. Ayun, kung may alam kayo na kung anong magandang mic, Bluetooth mic, para yung pwede lang sa cellphone lang kasi yung gamit ko eh. Ayun, comment down below. Suggest naman kayo na pwede kong gamitin or bilhin na mic for the vlog. But anyway, ayun, I'm going to have my breakfast first. Just warm pandesal and kape. And, maalog. Tapos, tatry ko lang tong whipped cream na binili ko. Hopefully, masarap. Before I get on with the other chores na kailangan kong gawin. Grabe, nakakamiss yung mga bagong lutong pandesal sa Pilipinas. Ito kasi parang nakapack na dun sa Island Pacific. Yung sa Filipino store, ay nakapack na siya na pandesal. Parang 10 pieces per pack. So ito, iniinit ko na lang, microwave ko na lang para mainit pa siya pag breakfast. Ayun, so
anong nagtawag dito? Nag-timer ako ng 1 hour to finish everything. And right now, it is 11 o'clock na. So, sakto naman na 1 hour yung pagki-clean ko ng house, ng living room, ng kitchen, and then yung bedroom namin, and yung bedroom ng kids. So, yung bathroom kakalinis ko lang kasi the other day. Kaya, okay lang na hindi ko muna siya galawin ngayon. Pero I've done my laundry. Nagawa ko na rin most of the chores that I have to do. Last thing that I want to do today is to clean up this mess, yung sa side table ko, tsaka yung itong natakpan ng kortina pero may tambak ako dyan. Tapos yung books ko rin on this side, ayun, nilagay ko sa ilalim ng vanity. So, bala ko rin silang i-clean up today. I ordered a new lamp na may kasamang floor lamp siya na parang meron na ring bookshelf, ganun. Actually, hindi siya bookshelf, shelf lang, pero gagawin kong lagayan ng books ko yung shelf ng lamp. So, ayun. So, itong lamp na to siguro, ano ba yan? Itong lamp ko na to siguro ililipat ko dun sa side ng husband ko kasi this is my side of the bed. Naisip ko lang, since parang back to school reset, ganun, tong vlog na to, I thought that I will make this my episode 1 na lang ng yung guide to immigrant life ko nga. Hindi pa ako nakakaisip ng gano'n, yung parang parents guide, Kemerut. Hindi pa ako nakakaisip ng ininame ko dun sa series na yon, pero parang gano'n nga, yung for the other parents nga na nandito, for the other immigrant parents na nandito sa US. Ayun, medyo marami kasi nagtatanong sa akin kung paano yung ginagawa namin sa life ng kids, paano kami nag-work with kids, or paano kami nag-work ng husband ko na meron kids, sino nagbabatay ng mga bata, yung mga gano'n. Basta anything surrounding parenting as an immigrant family dito sa US. So, ayun, gagawan ko siya ng series. I will put this vlog na lang as episode 1 para back to school ng kids. Tanong ko lang pala sa mga parents dyan. Diba sa Philippines, meron naman talagang uniform yung mga bata, yung mga estudyante, ganun. So, pag 5 days a week yung pasok, ilang pairs of uniform yung binibili nyo? Kasi si Aiden dati, nung nasa Philippines pa kami, 3 sets ng uniforms lang yung binili ko for the whole week. So, parang kailangan midweek maglalaba ako para meron siyang masuot ng Thursday, Friday, gano'n. Tapos, ayun, medyo nagtipid kasi ako noon. Tapos, naisip ko na parang doable naman yung gano'n and practical. Pero, aminin ko, may times na nakakalimutan kong maglaba in the middle of the week or tinatamad akong maglaba, ganun. Kaya parang naghahabol kami pagdating ng Thursday or Friday kasi wala siyang masuot. Ayun, so iniisip ko kasi dito sa States, ayun nga, since may uniform siya for junior high, for middle school, ayun, iniisip ko kung bumili na lang kaya ako ng 5 sets para for the whole week niya. Ayun, medyo magastos lang, pero at least, alam mo yun, hindi kami mangangarag na baka mawala siya ng uniform in the middle of the week, ganun. Wala lang, anong say ng mga parents dyan? Naisip ko lang, kasi medyo nagdadalawang isip pa ako kung bibili na ako ng 5 sets nga, or 3 sets lang. Since ako, ang rest day ko naman talaga is midweek, Tuesday, Wednesday, so naglalaba talaga ako ng rest day ko, ganun. So naisip ko na makakapaglaba ako, pero ayun nga, what if tama rin ako? And mawala siya ng uniform, maaga pa naman yung pasok nila. Hindi na ako makapaghintay. So, habang nagsasaing ako, i-build ko na rin tong floor lamp. Para maayos ko na, naiirita na ako. Parang ayokong, alam mo yun, once na nag-start na ako mag-clean, ayoko nang yung napuputol kasi tatama rin ako. Parang mawawala na yung ano ko. Yung, ano tawag doon? Parang yung energy, yung, basta, gets nyo na yun. Anyway, please bear with me sa ingay kasi Kayla's here sa bedroom ngayon. Nanonood siyang TV. But let's unbox this one. Box inside of a box. Ay. Ayun, na-miss ko naman yung ganito, yung magbubuo-buo ng mga bagay-bagay. Kasi if you watch my previous series, nung kakarating pa lang namin dito, ako din yung nag-build ng mga furniture na pinagbibili namin. Ayun. Eh, since medyo complete naman na yung buong bahay namin, hindi na namin kailangan ng furniture. Hindi na ako bumibili ng mga, ganito yung mga i-build.
Pero ayun, ito talaga, I needed a shelf. Something. Actually, ayoko nga sana lagyan ng shelf dyan. Kasi alam mo yun, parang ayoko masyadong crowded. Masyadong buo yung, ay, tawag doon, masyadong cluttered yung kwarto. Ganun. Pero I really need some storage. Kaya ayun, ganito yung itsura niya. Easy lang naman. I mean, simple lang naman. So, hopefully, madali lang siyang gawin. Dami rin nagko-comment about Yoongi sa bedside table ko. If you are an army, comment a purple heart down below. Ayan. Or mag-DM kayo sa akin. Send me a message. I'd love to meet more army. Lalo na kung nandito kayo sa California. So, ayan. Diyan lang muna siya sa bedside ko. I don't know if I'm going to rehome him doon sa shelf. Ayun, so I'm done with most of the chores na gusto kong gawin today. Ang natitira na lang is of course the laundry. Ayan, magtutupi na ako. I have 3 loads of laundry na kailangan kong tupiin. And then, tomorrow na lang ako magva-vacuum or siguro yung husband ko na lang magva-vacuum tomorrow. Pero as in, most ng nasa listahan ko is already done. And alam niyo yun, ang sarap sa feeling pag bagong linis yung buong bahay. Kayo din ba? Di ba parang ang aliwalas, ang presko, ang sarap sa feeling, ganun. So, ayan, pwede na ako magpahinga. Maliligo na lang muna ako, tapos manonood ako ng movie while nagtutupi nung laundry ko. Tapos, pakita ko sa inyo yung lamp. Ang ganda ng panahon sa labas, so grabe. Ang init today. Usually, pag binuksan ko lang yung sliding door, alam mo yun, yung malamig na yung hangin na pumapasok. Pero ngayon, parang walang hangin. Kasi naka-electric fan kami sa loob ng bahay. Pero anyway, ayan na yung lamp. So, hopefully, mamayang gabi natin makikita kung gaano ka-bright yung pinaka-bright niya na setting. Pero I think there is 3 modes din dyan. Yung warm light, tas yung parang dim light lang, and then yung white light. Ayun. Tas so, dun ko na nalagay ito. I also bought this kasabay ng lamp. Sunset projection lamp. So, mamayang gabi, makikita ko rin kung ano itsura niya dito sa room. So, ayun nga, maliligo na muna ako para malinis na yung bahay, malinis na ako, malinis na yung kids. And then, I'll see you tomorrow for our back-to-school shopping. Check. Yun, so we just got home. Hindi na ako masyado nakapag-vlog dun sa outlet. Pero, ayun, nakabili na kami ng uniform ni Aiden. Pero, I'll do a haul on another vlog na lang para mas maayos. Pero, for now, I need to fill out some forms para din sa school nila. So, ayan na yung mga napamili namin. We went to 3 stores, sa Old Navy, sa Gap, and then sa Children's Place, and then sa Walmart. Kaya meron na rin akong new pillows for the couch. Super kalat pa ng bahay. So, ayun, nag-early dinner na rin kami kanina sa Raising Cane's bago kami umuwi. So, pwede ako magpahinga muna bago ako mag-clean up ng mga pinagbibili namin. But anyway,
I just want to share that pag sa start ng school year, pag bagong registered yung student dun sa school na yon, they give out the welcome first day packet. So it looks like this para sa school ni Aiden. Ayan. So si Kayla, wala na siyang ganito kasi nung niregister ko siya last school year nung pagdating namin dito sa US, meron na kaming ganito. So since stay naman siya dun sa elementary school na yon, parang ifo-forward na lang nila yung packet niya nun. Pero si Aiden, he's moving up to middle school now, or junior high. Medyo nalilito pa ako doon. Middle school daw siya, pero yung sa school nila is junior high yung nakalagay. Pero anyway, I think that's just the same. So ayun, yung start from 6th grade, yun, start na yun ng junior high or middle school. Kaya we need to fill out a new first day packet. So, dito sa first day packet na to, ang included dito is yung uniform and dress code policy. So, ayun nga, sa middle school, meron na silang uniform. Not yung uniform na katulad sa Philippines, pero yung dito sa kanila is yung collared shirt na may button or yung button down shirt, ganon. Tapos may colors lang yun, like gray, navy blue, and white. And then khaki pants or navy blue na pants. Tapos, hindi pwede yung parang mga joggers, ganun. Kailangan yung parang slacks siya, ganun. Tapos, ayun, hindi ako sure kung bakit sa middle school lang may ganun. Kasi si Kayla sa elementary, wala naman silang uniform. And then, I know sa high school, wala rin silang uniform. Pero yun, yung middle school, for some reason, kailangan meron silang uniform. Pati yung jacket nila is color-coded. So, it's either gray or navy blue lang yung pwede. Tapos, hindi pwede yung may mga logos ng mga ang tawag dito, logos ng mga brands or yung mga printed ganun. Kailangan plain lang na navy blue or gray. Ayan. Aside dun sa uniform and dress code, nakalagay din dito yung parang orientation dates and then yung year, ang tawag dito? Teacher, work year, and student instructional calendar. So, ito buong taon, ito yung magiging schedule nila. So, ayan, nakasulat na rin dyan kung alin yung days na walang pasok, ganun. Or yung mga days na holiday, ganyan. And then, ayan, so meron din dito yung emergency evacuation instructions. And then, marami din ditong mga forms like emergency forms, ganun, yung itong library registration form nila. Tapos, meron ding mga, ang tawag dito? Authorization forms. So, kung sino lang yung pwedeng sumundo sa mga bata or pwede nilang i-reach out in case of emergency, yun lang yung pwedeng ilista dito or yun lang yung pwede nila, ano ba? Yung mga nakalista lang, yung mga ililista lang ng parents sa form, yun lang yung pwedeng i-reach out ng school. Ayun. So, if ever man na may sumundo, tapos wala dito sa listahan na yun, hindi nila i-release yung bata. So, di ba, for safety na rin ng mga students. So, ayan. Tapos, ayun, basta maraming forms with regards to the household, income, ganon. Mga kailangan ng school regarding sa bata. So, ayun, ito muna yung mga i-fill out ko kasi next week sa Tuesday, buti na lang day off ko yun. Ano na, orientation, parent orientation na nung dun sa middle school ni Aiden. Ayun. And then, kailangan i-submit tong mga forms na to after ng orientation. And then, ang maganda rin dun sa middle school, meron din silang, may tinatawag silang camp for the students. So, I think that's like 5 days before the start of school. Pupunta yung kids doon, yung mga students doon, lalo na yung 6th graders na bago. Pupunta sila doon sa school, tapos parang orientation din, tuturo kung ano yung mga locations doon sa school, saan yung library, saan yung cafeteria, kung paano mangyayari, saan classroom sila pupunta, yung mga ganon. Yun nga, orientation nga, parang ituturo sa kanila kung saan yung mga lugar-lugar sa school. So, di ba, it's nice kasi at least alam na ng mga bata, bago pa mag first day, alam na nila kung saan sila pupunta. Ayun. Pero ayun nga, fill out ko muna itong forms. Share ko lang pala, ayun, habang nag-fill out ako nitong forms, meron din dito yung student use of technology. Kasi nga nabanggit ko sa previous vlogs ko na binibigyan sila ng school nila ng iPad or ng laptop na for school use. So lahat ng homework nila,
and mga school projects, ganun, dun nila sinasubmit. Tapos pati yung mga seatworks nila, alam ko nandun din. So ayun, they have to sign a form, hindi lang parent, pati yung student, lalo na pag yung student is nakakasulat na siya at nakakapagbasa, nakakaintindi. Ayun, they have to sign a liability form na, ayun, just in case may mangyari. Tapos syempre yung rules and regulations for using the gadget na binigay ng school. Ayun. Tapos, nakalagay din dito, meron din dito parang form for, parang, ang tawag dito? Kung papayag ba yung parent na gamitin yung picture or i-publish ng school yung picture ng bata. Like for may mga school activities, ganun. Syempre, nagpipicture-picture sila ng mga students, ganun. Lalo na pag-involve yung students sa mga activities. So, ayun. Just in case na ayaw nyo, pwede kayong wag pumirma doon. Tapos hindi mapopost yung picture ng anak nyo sa website ng school. Diba? Ang galing. Parang at least nanghihingi sila ng permission. Meron kayong say kung magagamit ba yung information ng anak nyo or hindi. But anyway, I will end this vlog right here. Masyado na mahaba tong vlog na to. If you have any other questions, concerns, suggestions with regards to your mga anak na students or with regards to your immigrant life here in the US, comment down below. Kwentuhan tayo and I'll see you on the next vlog. Bye!